Ang kasabihang beauty is pain ay napatunayang totoo nang ang kumikinang na radium girls ay literal na bumagsak. Hindi sila pupunta sa dentista na susubukang ayusin ang ngipin nila at ang buong panga ibabagsak. Hindi ng isang operasyon pero sa pamamagitan na ng simpleng paglalagay ng daliri sa bibig at pag-angat nito. Si Marie Curie ay nagre-research noon sa radioactivity ng uranium. Sumali si Pierre sa research at ang dalawa ay nakabuo ng isang collaborative couple. Nung una, discover nila ang isang radioactive isotope na pinangalanan nilang polonium base sa Poland kung saan ipinanganak si Marie Curie. Taong December 21, 1898 naman, nadiskubre nila ang pangalawang elemento habang inuobserba ng radiations mula sa barium at tinawag nila yung radium. Taong 1902, in-isolate yun ni Marie. Groundbreaking ang pangyayaring yun. Ano nga bang elemento na ito at ano ang kinalaman nito sa radium girls at ang pag-glow nito? Ang kumikinang na radium ay itinuring na jack of all trades dahil sa pagkakaroon ng lahat ng uri ng beneficial properties. Kaya naman ang paggamit ng radium ay bumilis at halos lahat ng industriya sa Amerika ay gumagamit noon. Ni-root ng radium ang appealing existence noon para sa isang virus sa isang populasyon, maliban sa ang virus ay isang invisible threat. Ginamit yun sa toothpaste, sa hair creams at maging sa mga food items, pati na rin sa jewelry, lipstick, pati tonics, kasama na rin yung chocolate. Ginamit din sa mga chicken feed ang radium sa pag-asa ng mga itlog ay magsa-self-incubate o at least self-cook. Meron ding mga radium health spa kung saan makakapag-relax ang mga tao sa radium mud, mag-anlaw sa radium water at huwag kalimutan ng radium cream na nag-iiwan ng glow sa depressed mong kutis. Binibenta ang radium noon sa pangalang liquid sunshine o sparkles and foams like champagne. Nang maganap ang World War I, isang panibagong gamit ng radium ang lumabas. Kung ang radium power ay ihahalo sa glue at isang compound na tinatawag na zinc sulfide, isang mixture na tinatawag na undark ang nabubuo. Tapos ang mixture na ito ay pwedeng gamitin sa mga relo at orasan para paliwanagin ang dilim ng gera. Nakakatulong to dahil hindi na kailangan magdala ng extra object para sa liwanag. Tumaas ang demand para sa radium. Kaya naman pumabor ang pagkakataon sa US Radium Corporation sa Orange sa New Jersey. Naghahanap sila ng mga taong kayang gawin ang trabaho ng pulido. Ang mga batang kababaihan, lalo na ang mga teenagers, ay saktong-sakto. Gusto rin nila ang trabahong ito dahil ang trabaho ng dial painting ay may kasabihan na ang elite job for the poor working girls. Ang mga babae ay tinuturuan na mag-lip dip paint routine. Di gaya ng didescribe ng playwright na si Melanie Marnick. Kailangan nila yun para makagawa ng isang sharp-pointed toothbrush para sa mas malinis na stroke. So, ini-encourage sila na lawayin ang brush na parang isang sinulid na dahilan kaya nila nakakain ang radium. Kinukonsidera yun perk ng trabaho. Nagagawa nilang pintahan ang kanilang ngipin, ang kanilang kuko o maging ang mga singsing nila. Pagka umuwi na sila, tinatawag silang multo dahil nga nagliliwanag sila sa dilim. Kaya ang mga dial painters ay tinawag na ghost girls. Noong May 1992, si Molly Magia, isang ex-dial painter, ay nagkasakit. Nagsimula yon sa ngipin niya na kinailangan niya ng maraming extractions. Nagpunta siya sa dentista para ma-examine siya. Habang chinecheck siya ng doktor, hinawakan ng doktor ang kanyang panga. At laking gulat niya nang bigla itong bumagsak. Ilang araw lang ang lumipas at nangyari na ito sa buong panga niya. Noong September 12, 1922, nagka-hemorrhage siya ng matindi at pumanaw sa batang edad na 24. Ang mga doktor hindi pa aware sa mismong sakit. Sinulat nila na syphilis ang dahilan ng pagkamatay sa kanyang death certificate. Kalaunan, ang ibang mga babae nagtatrabaho doon ay nagkaroon din ng parehong karamdaman. Ang buto sa kanilang spine ay nadurog, ang panga nila lumutong. Nagsimula silang tubuan ng tumor sa kanilang radioactive na mga buto. Si Grace Fryer ay isa sa mga nagkasakit na painter at ang 5 pa ay kinasuhan ang kanilang employer. Walang sumeryoso sa sakit sa loob ng 2 taon.
Ang US Radium Corporation ay sinubukang umiwas sa issue. Sinabi nila na pineperahan lang daw ng mga babae ang sakit nila. Pero noong 1928, pumabor ang kaso sa panig ng Radium Girls. Binigyan sila ng kompensasyon na nagbigay sa kanila ng pera pang ospital hanggang sa ikamatay nila. Bagamat namatay ang mga Radium Girls ng maaga, hindi naman napunta sa wala ang kanilang pagkamatay. Maraming binago sa labor laws, kasama doon ang compensation sa mga trabahador, occupational disease labors at safety standards. So, in a sense, malaki ang utang na loob natin sa kanila at ang legacy nila ay magpapatuloy mula ngayon hanggang sa huli. Kung nakaabot kayo sa puntong ito, maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyong video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Hanggang sa muli, paalam!